we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay atangan sa One Mindanao. 8 anyos nga batang lalaki sa Bukidnon nga nahikot ang liog sa pisi sa duyan. Naluwas ka? Pipila ka estudyante sa Cotabato sa temporary learning space gihapon nagklase. Wanted posters ni Pastor Apollo Kibuloy ug kauban ng akusado gipakatag na. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Usa ka 7 anyos nga batang lalaki sa Libon na Bukidnon ang nabitay sa gidulaang duyan sulod sa ilang balay. Ang bata suwerteng naluwas sa usa ka nursing student nga mo'y nagpaygayon og cardiopulmonary resuscitation kon CPR sa bata. Ani ang report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha ni Shamara Fernandez, makita ang pipila ka tawo nga nagtapok ug daw adunay gikagubtan sa usa ka panimalay sa barangay Crossing, Libuna, Bukidnon, pasado alas 4 sa hapon adlawng Biyernes. Kining usa ka babae nga nakasuot og yellow t-shirt ang daw dunay ginapump. Ginatabang na diay niini ang 7 anyos nga batang lalaki kinsa nabitay sa gidulaan niining duyan sulod sa ilang balay. Aduna kunoy nagsuway pag cardiopulmonary resuscitation kon CPR sa bata apan wala na insakto tungod lahi ang pagpump niini. Maayon na lamang kay niabot si Julia. Niambak gid ko sa koral ni saka na gid ko dito kay para maka-respond din ko dito ako na din ang mapuli. Nang lagom na kuno ang maong bata ug daw wala nay kinabuhi pa, diyang gisugdan niini pag-perform ang CPR. Busa, gisabayan kuno niini og pag-ampo ang pagluwas sa maong bata. Niabot kuno halos 7 ka minutos una na revive ang bata. Pagtan-aw nimo ang bata kanang ang iyang mata na siya control, iyang lips kay luspad na tas kulbaan jud gyud ko niya. Muto sige ko nagpanic nga jud ko ato actually pero kailangan gyud na i-compose akong self mo din to nga nagpadayon jud ko. Ang babaeng nagluwas sa bata si Julia Daculiat, usa ka nursing student sa Bukidnon State University. Tungod sa iyang kaisog ug kahibalo, naluwas niini ang bata nga nagpaayon na lang sa ospital. Wala na mo atubang pa sa kamera ang mga kabanay sa maong bata. Apan dako ang ilang pasalamat kay Julia alang sa bag-ong kinabuhi sa ilang anak. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nagtuo ang Davao City LGU nga political harassment ang pagtanggal sa mga pulis nga kabahin sa security detail ni Vice President Sara Duterte. Ano ang report ni John D. Esteban? Nagtuo si Davao City Vice Mayor J. Melchor Kitain Jr. nga usa ka political harassment ang pagtanggal ni PNP Chief General Romel Marbil sa 75 ka PNP personnel sa security detail ni Vice President Sara Duterte. Ay, oo naman. That's very obvious for me. That's very clear. Okay. So we just hope that everything will clear in a couple of days. Naisgutan na sabdaw sa mga konsehal ang lakang pinaagi sa pagpasa og resolusyon sa sunod semana agig pagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Apan wala na mihatag si Kitain og detalye kalabot niini. I'm sure there will be something on the works yan. To support the stand of the VP on this. Adlang Lunes, nagpagawas og open letter si Vice President Sara Duterte kang PNP Chief General Romel Marbil. Kura sa gitawag niini nga harassment ang pagtanggal sa iyang security personnel. Gitawag usab sa VP nga bakakon si Marbil tungod wala matud pay request nga tanggalon ang PNP personnel sa iyang security detail. Sukwahi sa gisulti sa PNP Chief. Igo ra daw gisultihan sa Police Security and Protection Group o PSPG ang Office of the Vice President nga kuhaon ang mga personnel dayon migula na ang relief order.
Nabalaka usab si VP Sara gumikan sumala niya dunay mga PNP operative nga miadto sa lugar kung asa siya nagpuyo og agihang mga anak aron daw mag-casing. Gisulti usab sa bise nga nakatakdang ibalik niya ang 45 ka pulis aron makatabang sa trabaho ni Marbil kay suma pa sa bise nagpabilin pa ang problema sa illegal nga droga ug krimen. Wala pa mi komento si General Marbil kalabot niini. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Libuan ka safety and security personnel ang gipakatag na aron magbantay sa seguridad sa Davao City alang sa umaabot nga Kadayawan Festival 2024. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, 20,000 ka safety and security personnel ang gideploy atol sa send-off ceremony karong hapon sa DCPO grounds alang sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Gipangunahan ni Davao City Acting Director Police Colonel Hansel Marantan ang send-off ceremony. Wala makatambong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Si Public Safety and Security Office Head, retired Colonel Angel Sumagaysay ang nag-present kaniya. Sa maong seremonya, gihimugatan ni Sumagaysay ang pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa syudad labi na ato sa selebrasyon sa Kadayawan Festival sang litlibuan ang ginalantaw nga ihap sa mga turista. Daan ang giingon sa City Tourism Operations Office ang kapin 250,000 ka turista o bisita ang nakigduyog sa kasaulugan. Ang Kadayawan ang usa sa pinakadakong festival sa nasod, gani gibansagan kini King of all festivals. Si Colonel Marantan miingon nga andam na sila sa pag-secure sa syudad ato sa maong kasaulugan ug kini matud pa ang unang challenge o hagit kaniya isip bagong acting director sa syudad. Ato sa indak-indak ug pamulak Sara karong August 18 kay ipahigayon man kini sa usa lang ka adlaw, 4,000 ka mga personahe ang i-deploy sumala ni retired Colonel Angel Sumagaysay. Ug giawhag usab dila ang partisipasyon o kooperasyon sa mga Davaoenyo ug sa tanan nga tumanon ang security protocol. Sara. Okay, dagang salamat, Jandy Esteban. Gisibog na sab ang pagsugod sa klase sa upat katulunghaan sa Cotabato Province nga apektado sa pagbaha ug wala nakasugod niadtong unang adlaw sa klase. Samtang mga estudyante sa pipila katulunghaan sa probinsya nga wala pa naayo human sa linog niadtong 2019 sa temporary learning centers gihapon nagpahigayon og klase. Kana og uban pa pinaagi ni ining report. Inay sa August 5, nakatakdang sugdan karong August 1 ang klase sa tulo ka mga tulunghaan sa Midsayap, Cotabato nga apektado sa pagbaha. Kini mao ang Lumupog Elementary School, Tukuran Kindenga High School ug Makasindig Elementary School. Samtang sa covered court gihapon sa barangay nagpahigayon og klase ang A. Manay Elementary School sa Pigkawayan tungod doon nagihapoy baha sa tulunghaan. Padayon sab karon ang gihimong inventory sa DepEd Cotabato sa mga nadanyos nga mga gamit sa tulunghaan labi na ang mga libro nga nahumol og nadanyos sa baha. Kahapon, napuntahan doon, wala namang tubig yung Makasindig at saka yung Lumupog. Naglilinis na yung mga teachers at saka community doon. Then sabi ni Director is mag-open ng klase ngayong August 1. Pinapa-inventory na natin yan ngayon sa supply office natin. Then we'll check here in the office kung meron tayong replacement para dito. Then kung wala, then we'll look for other schools that has available textbooks. Gibutyag sab sa buhatan nga doon nagihapoy pipila katulunghaan sa probinsya nga nagpahigayon og klase sa mga temporary learning center. Sanglit wala pa na repair ang mga school building nga nadanyo sa linog niadtong 2019. Lakip dinhi ang pipila ka mga tulunghaan sa Makilala, Mlang ug Tulunan. Sama na lang din sa school building sa Nueva Vida National High School sa Mlang, Cotabato nga nadanyo sa linog niadtong 2019. Tungod niini sa temporary learning centers gihapon ang klase hangtod karong bagong school year. Wala pang replacement ng new construction, but then again, nagkaklase yung mga bata doon sa new school site na malapit sa barangay hall na temporary learning centers. Pero maganda naman, disente, maayos naman. Hinoon doon naman daw mga ongoing project kalabot niini. Meron ng mga ongoing construction, pero yung talagang massive na mabigay lahat yung need, medyo still waiting pa o kami sa implementation. Hinoon sumala sa buhatan. Ilang ginasiguro nga dili maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante. Ako si Jess, Tony Homamil para sa One Mindanao.
Kapin 1,300 ka mga estudyante sa El Salvador City Central School hapsay nga misulod sa ilang klase sa pag-abli gahapong adlaw. Wala sab gipatumang shifting of classes ang eskwelahan. Doon detalye sa report ni James Paulo Yap. Nakatala ang El Salvador City Central School og 1,330 ka mga estudyante nga misulod sa unang adlaw sa klase alang sa academic year 2024-2025. Sigon sa ilang school principal nga si Ian K. Castro nga nagmalinawon ang first day of school sa ilang eskwelahan bisan pa man sa kadako sa populasyon niini. Nagproblema sila, nila pangitaon ang mga rooms ingana kay wa pa man gid sila katultol. So para naman tay in charge po na. So nasolba na dayon. Dili na sab kuno kinahanglan pa nga magpatuman og shifting of classes tungod igo kuno ang ilang mga classroom, lakip maestra ug maakomodar na diini ang tanang estudyante. Sumala sa datos sa Department of Education El Salvador City Division nga adunay 17 ka mga public elementary school ang syudad ug 7 ka mga public high school diin tanan kini nagsugod sa klase kagahapong adlaw. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Migawas na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area ug dayon nang nahilis. Apan doon nagihapoy mga pagulan sa Mindanao nga dala sa localized thunderstorms. Sumala sa pag-asa, migawas na sa PAR kaganinang buntag ang LPA ug nahilis na. Sa karon wala na say nagabira sa hanging habagat apan padayon kining makaapekto sa Luzon. Samtang sa Mindanao ulanon ang pipila ka bahin sa isla tungod sa localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, taas gihapon ng tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao ug Barb. Busa mahimong alerto gihapon sa mga pagbaha ug landslide. Nakigalay na ang Department of Tourism sa Department of Information and Communication Technology aron mas mapalambo ang online connectivity sa Samal Island. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Luyo sa ginatubang nga problema sa kuryente sa Samal Island. Nagpabilin gyapon kini nga top tourist destination sa Davao Region, sumala sa Department of Tourism. Karon nga nakabangon na ang isla sa epekto sa pandemya. Nagsugod sa bugadaghan ang mga turista sa isla. O kung mahuman na ang Samal Island Davao City Connector Bridge Project, ginalauman sab nga mas modoble pa ang ihap niini. Apan doon naghihapoy mga lugar sa isla ang dili maabot sa cell sites. Busa, hinay nga to sa walay makuha ang signal ang telco subscribers. Maong kinahanglan na matod pa nga mas mapalig-on ang online communication, cellular phone signal sa tanang lugar sa isla. Isa sa mga na-prioritize natin because hindi naman pwedeng lahat makover sabay-sabay is the Island Garden City of Samal, considering that they have a high number of accommodation facilities operating there. So medyo may problema pa sila sa connectivity. So isa yun sa mga na-submit natin. Sa karon, nakigalayo na ang Department of Tourism sa Department of Information and Communication Technology aron mapaspas ang maong panginhanglanon sa isla. Our secretary reached out to all the regions to submit areas or priority areas for connectivity. So yung project na yon in partnership ng DOT with the DICT to establish more sound na connectivity. Samtang, gibutyag sa DOT nga nakarecover na ang turismo sa Davao Region sa epekto sa pandemya. So ang banner year 2019, we had 5.2 million arrivals. But that is covering mostly domestic, domestic arrivals. So 2023 we closed with 3.2 million already. So kung mag-base po tayo, coming from the pandemic, talagang malaki na masyado yung na-increase natin. Kasi we started from zero ulit. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Nagpakatag na ang Police Regional Office 11 sa Tibok Davao Region ug wanted poster ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ug laing mga kauban ng akusado. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang Regional Director sa PRO 11. Ana sa halos 200 ka wanted posters ang gipakatag ug gipaskil sa managlahing police station sa Davao City ug uban pang lugar sa Davao Region. Makita dinhi ang hulagway ni Kibuloy ug kauban ng akusado nga sila si Jacqueline Roy, Crescente Canada, Ingrid Canada ug Silvia Semanyes. Una nang nadakpan ang usa pa ka co-accused nga si Pauline Canada niadtong July 11 sa Davao City. Pagpasabot sa opisyal nga mahinungdanon ang maulakang aron mapahibalo ang katawhan sa mga taong dunay giatubang nga kaso. Importante sab nga makahibalo ang katawhan nga dunay reward money sa makatagong impormasyon sa 5 ka akusado. 10 million pesos ang patong sa ulo ni Kibuloy ug tig 1 million pesos sa laing 4 ka akusado. Gipasabot sa opisyal nga dili na bag-o ang pagpaskil sa mga wanted posters tungod ginahimo sab kini sa ubang wanted person sa nasud. Nagtuusab si Torre nga dunay posibilidad nga makasibat sa nasud sila Pastor Kibuloy ug laing mga akusado tungod duna sila kapasidad ug kwarta. Si Kibuloy nagatubang og kasong child abuse, contempt of court ug Anti-Trafficking in Persons Act. Lakip sab sa gikasuhan ug paglapas sa Anti-Trafficking in Persons Act ang maong 4 ka akusado. Yan ang support na maibigay ko sa ating effort na malaman ng taong bayan dito sa Davao na merong reward sa kanya na 10 million. Baka hindi pa kasi alam ng ibang mga tao eh. So may 10 million na reward para kay Mr. sa pagka-aresto ni Mr. Kibuloy plus 1 million each para sa natitira niyang mga co-accused. And the 1 million that was intended for Pauline Canada was already given to the informant. Parado nga imbordal sa usa ka creek sa El Salvador City hinungdan sa pag-overflow sa tubig baha sa dalan. Usa ka motorista nga igo lang miagi sa dalan ang nadisgrasya tungod sa kakusog sa tubig baha. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa cellphone video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang pag-overflow sa tubig baha sa National Highway sa Barangay Amoros, El Salvador City sa Misamis Oriental. Pasado 1:00 sa hapon adtong Domingo, kamatikdan sa video, nabisan pa man sa init nga panahon, kusog gihapon ang bulog sa tubig. Sumala sa mga opisyales sa Barangay Amoros nga kusog kuno ang bundak sa ulan, una pa man nahitabo ang pag-overflow sa tubig paingon sa dalan. Mayo gani kay nakauna mi o kalot kay wala kining sunto, sunwan apektado gyud kay di man mo buto ang tubig. So ang among pagkalot sa bako dinigid permi. Tungod sa maong pagbaha, usa ka motorista nga taga Malaybalay City, Bukidnon ang natumba tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Inubanan pa sa baga nga lapok. Nakaangkog kini og samad sa iyang ulo nga bahin. Hinuon paspas kining narespondihan sa mga personahe sa El Salvador City Disaster Risk and Management Office ug anaa sa luwas nga kahimtang. Sa karon, nakigkoordinar na ang buhatan sa Barangay Amoros sa DPWH ug City Engineering Office sa El Salvador City aron nga makalutan ang baradong imbornal. Mga ilami o kanang sorry kay dili man dito nga among kabubuton gid kay naningkamot man gani ang barangay council nga makalutan ang spillway dito sa Zone 7 going to spillway sa Weybridge para nga maprotektahan ang katawan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Hugot ang pag-ampo sa ginikanan ni Olympic medalist Yumir Marshall alang siyang boxing fight sa 2024 Paris Olympics. Nakatakdang makiglaban si Yumir sa Uzbekistan boxer ugma sa kadlawon. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sagol nga kalipay ug kakulba ang gibati karon sa mga ginikanan sa Zamboangueño boxer ug Olympic medalist nga si Yumir Marshall atol sa pakiginabi kanila sa GMA Regional TV1 Mindanao sa ilang Pinoy-anan sa Barangay Lunzuran, Zamboanga City. Kini human nakatagdang atubangon ni Yumir sa men's 80 kg boxing fight ang contender nga taga Uzbekistan sa 2024 Paris Olympics ugma sa alas 3 kadlawon oras sa Pilipinas. Busa hugot nga suporta pinaagi sa pag-ampo ang ginahimo sa iyang mga ginikanan nga sila Carmelita ug Lolalio Marshall. Pidyo kong Lord na protehe ko nila, na dali ko nila bastante fuerza. Ilabihan sab ang pag-ampo ni Tatay Eulalio kinsa boxing trainer ni Yumir niadtong nagsugod pa siya sa iyang karera. Hindi ko nang una na aripa.
protehe ko nila durante el juego di suyo. Matod ni Nanay Carmelita, dugay na nga wala makauli sa Zamboanga City si Yumir gumikan sa mga training. October 20, 2023 pa ang pinakaulahi nga nakauli kini sa syudad atol sa gipahigayong Heroes Welcome sa LGU human siya nahimong silver medalist sa 19th Asian Games sa China. Busa, gimingaw na kuno ang iyang mga ginikanan kaniya. Hinuon, kanunay kunong nagakontak si Yumir kanila. Gani, nagpapalit si Yumir kanila og electric juicer aron makainom og healthy fruit juice ang amahan, sanglit na kasinati kini og heat stroke niadtong bulan sa Marso, gumikan sa kainit sa panahon. Hinuon, padayon kining nag-recover. Mandali, come buonamente con suo tata, enviare para comprar frutas, comprarle para si juicer. Mapasalamaton sab ang ginikanan ni Yumir sa mga nagasuporta sa ilang anak sa boxing career ni ini. Pidi lang yung gracias ng mga suporta kay mga opisyalis Gatuna City, pati aki ka namo na barangay. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Niabot na sa 100,000 pesos ang ganti sa mga bakatudlo sa mipusil patay sa Philippine Eagle nga si Mangayon sa Compostela, Davao de Oro. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Department of Environment and Natural Resources 11, nadungagan og 50,000 pesos nga ganti gikan kang DNR Secretary Maria Antonia Yolo Loizaga sa kasamtangang 50,000 pesos gikan kang Davao de Oro Governor Dorothy Gonzaga. Alang kini sa mga tudlo sa suspect nga mipusil patay sa agila nga si Mangayon. Malaumo ng DNR 11 nga pinaagi sa mas dako nga ganti. Mas mapapaspasan ang pagdakop sa mga responsable sa pagpatay kang Mangayon. Kahinumduman nga niadtong Hulyo 8, namatay ang batang Philippine Eagle nga si Mangayon human nakahiagom og grabing samad sa pako nga bahin tungod sa Jolene o marble gun. Padayon lang sa paghulog sa inyong entries alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo sa Cagayan de Oro City. Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro o sa mga pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa Kapuso Cash Siyahan Panalo. Mulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS para sa kompletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page www.facebook.com/GMA Promos sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Napuno sa kabibo ang municipal grounds sa Glan Sarangani atol sa pakigduyog sa pipila ka Kapuso stores sa 75th Foundation Anniversary sa lungsod. Ani report. Nahimong sadya ang pagsaulog sa 75th Foundation Anniversary sa Glan Sarangani sa pakigduyog sa pipila ka Kapuso stars. Present si Lilet Matias Attorney at Law Cast E.A. Guzman nga nagpakita sa iyang dance moves. Doble ang kilig sa Saniya ka fan nga giharana og nakauban pa siya sa stage. Hatod sab ni unang hirit host og sparkle artist Shaira Diaz ang iyang sweet vibes sa mga taga-Glan pinaagi sa pag-awit. Siyempre, present sab sa selebrasyon sa sparkle artist Max Collins nga nagpakilig sa gabi sa Kapuso fans. Mapasalamaton sab ang Kapuso Stars sa higayon nga makahatod og kalipay sa ilang fans sa Glan. Looking forward sab sila nga ma-enjoy ang manindot nga mga beach sa lungsod. We had so much fun. Gusto sana namin mag-extend kasi balita namin magdaming magagandang beaches dito na hindi pa namin napupuntahan. Yeah. So babalik kami next time. May reason kami para bumalik. Yeah. Oo.
Actually ako first time lang yata natin lahat no dito sa Glan Sarangani at ayun nga at ang dami naming nakasalumuha na mga kapuso dito. Sana makabalik kami. And thank you mga kapuso sa energy at sa pag-welcome sa amin dito. Giimbitahan sa nila ang mga kapuso nga padayong suportahan ng ilang mga programa sa GMA Network. Mga kapuso, supportahan niyo po kami sa lahat ng mga projects namin sa GMA. Abangan niyo yan. Abangan niyo po everyday ang Lilet Matias Attorney at Law 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime. And every Sunday naman, Bubble Gang. Ako syempre mga kapuso, araw-araw po yan. Tuwing umaga ang unang hirit po at every Sunday din po ang I Believe. Maraming salamat po. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Kapin 1 million pesos nga kantidad sa gingong smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa otoridad sa Aurora, Zamboanga del Sur. Duha ka sospek arestado. Miabot sa 898 rims sa gingong smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa otoridad sa checkpoint sa Purok 1, Barangay Anona, ang Aurora, Zamboanga del Sur pasado alas 8 sa buntag niadtong Domingo. Nagkantidad kini og kapin 1 million pesos. Matod sa kapulisan, ang maong kontrabando gisakay og sakyanan nga gikan pa sa Sultan Naga Dimaporo sa Lanao del Norte ug ibiyahe unta padulong sa Pagadian City. Gumikan sa walay mapakitang dokumento ang 27 anyos ug 26 anyos nga mga lalaking sospek. Gilayon silang giaresto sa kapulisan. Ana-ana sa kustudiya sa Bureau of Customs ang maong kontrabando samtang gidala ang mga dinakpan sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office alang sa investigasyon. Posible silang mag-atubang og kaso may kalabutan sa anti-smuggling. Wala na sila mihatag og pahayag. O kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.